talagang kanta. Bigay na bigay. At sa pagkanta, pagbuka ng bibig, hindi kuripot. Amen. Maganda po yun. Ano sabi ni Paul? I press toward the mark for the prize of the high calling of God. Yung word na press ay ibig sabihin po niyan ay I push myself. Nobody commands him. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ay meron tayong sariling initiative. Minsan may mga Kristiyano, pag hindi mo binisita, hindi sisimba. Mga ganong Kristiyano, yung time na igagamitin para sa Kanya, i-witness mo na sa ibang mga hindi pa saved para sila ma-save. Dapat matutunan natin, maabot natin yung pagkakataon. Pag ikaw ay miyembro ng pamilya at nakahain na yung pagkain, hindi ka na dapat imbitahan. Amen? Dapat Sunday, alam natin yan ay sa Panginoon. Sa Panginoon yan, hindi yan sa atin. Ay kung yung sa Panginoon, hindi mo maibigay, di lalo na yung sa'yo. Kaya sabi, I press toward the mark for the prize of the high calling of God. Ang sabi ng Bible, huwag pabayaan ng pagkakatipon katulad ng iba na napabaya. Kaya alam niyo, ang pinangmahalaga ay yung malaman natin kung ano yung desire ng puso natin. Bago po ako magbinsaya, ay nais ko lang buklatin niyo po sa Psalms 37 verse 1 to 4. Psalms 37 verse 1 to 4. At sabi po ng Bible, kung nakuha niyo na po. Nakuha niyo na po? Amen. Sabi niya sa verse 1, fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be what? Fed. Verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Kaya tingnan niyo mga kapatid, delight thyself. Sabi, huwag tayong mainggit, huwag tayong manibugho doon sa mga evildoers. Huwag tayong manibugho, kung mayayaman yan, huwag tayong mainggit. Sapagkat pag nainggit ka at hindi mo nakuha yung gusto mo, madidepress ka. Magkakaroon ka ng anxiety. See? Pero you enjoy what is in your hand. You enjoy what God is giving you. I'm telling you, you are going to enjoy serving God. Amen? Kaya sabi diyan, delight thyself in the Lord. The word delight, it means joy. Magkaroon ka ng kagalakan sa Panginoon. Kaya alam niyo yung mga Kristiyano wala sa simbahan paglinggo, asan kaya ang kagalakan nila? Dapat ang kagalakan ng Kristiyano ay nasa Panginoon. Mga kapatid, kung ikaw'y nag-i-enjoy dito sa mundong itong puro kagulo, my goodness, grabe. Kaya dapat mayroon tayong desire. Sabi ng Bible ay, delight thyself also in the Lord, and He shall what? Give thee the desire of thine heart. Ano yung desire natin? Why we come to church? Ano ang desire natin? Ang desire natin, of course, gusto nating matuto. We come to church to learn from the Word of God. Di ba napakaganda po? Hindi po tayo punta rito para dalhin yung cellphone at hintay ng tawag. Hindi po ganoon. Tayo napunta rito para basahin ang salita ng Diyos, mag-aral. Kaya yung Sunday school hindi dapat pabayaan para tayo matuto. Alam niyo mga kapatid, kaya ang learning hindi po walang iginagalang na edad dyan. Huwag niyo sabihin, senior na tayo, wala na tayong dapat matutunan. You are perfectly wrong. See? Kaya dapat tayo ay mayroong desire. Anong desire natin? Why are we here? Anong desire natin? Yung bang desire mo galing sa Diyos? Hindi tayo desire, kaya tayo naririto para magpautang at maningil ng utang. Hindi ho. Ang desire natin nandito para tayo matuto ng salita ng Diyos. Para tayo lumago at para tayo maging matured Christian. Pag ikaw ay matured ng Christian, hindi ka na ma-offend. Tingnan nyo, sino maghahanda ng pagkain sa bahay nyo?
O pag inihain, lalo na yung mga bata, pag inahin mong gulay, ay, pero pag inahin mo na, pag ang inihain mo ay ano? Ha? Ano? Tocino, sausage. Naku, tuwa-tuwa ang mga bata. Oo. Lechon. Yun ang mga pampaunat. Oo, pampaunat yun. Ibig sabihin, maunat ka na. Ano yung desire natin? Kaya desire natin salita ng Diyos. I want to learn more. I want to learn more. I want to learn more. Para ako'y matuto, para ako'y mapakinabangan ng Panginoon, nagligtas sa atin. Dapat yun ang desire natin. God will give you the desire. Pag binigyan ka ng Panginoon ng desire, galing sa Kanya, yung desire mo ay desire din ng Diyos. Ano ang desire ng Panginoon? Ang lahat ng mga tao ay maligtas. Kaya nga tayo ay may missions conference, kaya nga tayo nagsisend out ng missionary, kaya nga tayo po ay nagsusupport ng mission ng mga gawain. Bakit po? Para sundin natin ang desire ng Diyos na ang pinakang motive ng kanyang pagpunta rito ay for the Son of Man come to seek and to save that which was lost. Ano yung desire ng puso natin? Kasi minsan ang desire natin ay puro lamang mga material na bagay. Hindi po. Ang pinakamagandang desire natin, matuto tayo ng salita ng Diyos. Tingnan mo sa dati nating pananampalataya. Wala tayo nito. By the way, alam niyo yung Pope ngayon, nagdeklara na sila na si Maria ay hindi na po co-mediatrix ni Kristo. Galing yan sa bagong Pope. See? Nare-realize na nila. Namumulat na ang kanilang mata. Alam niyo yung pusa, pagka ipinanganak, pikit ang mata. Kuting pa eh. Pero, balang araw, mamumulat yan. Pag namulat ang mata ng ating pananampalataya, matututunan natin kung ano yung tama. Alam mo yan? Sila na nagdeklara. Nandun niya sa aking ano eh. Ipakita ko sa inyo ngayon. Diniklara na po ang ng Pope na si Maria ay hindi na co-mediatrix ng ating Panginoon. Hindi ko lang makuha sa aking cellphone eh, pero nasa cellphone ko po. Mamaya, ituturo ko sa inyo para ipasa nyo lahat. Bakit kailangan nyo maraman yan? Sa imalay natin, yung Pope ngayon, maligtas. Di yung Vatican din, magiging Vatican Baptist Church. Wala yung posible sa Panginoon. Ang Diyos natin, nagliligtas eh. Hindi reliyon ang pinag-uusapan papatungo sa langit. Ano mang reliyon mo, kung ikaw'y magsisi ng kasalanan, tanggapin mo si Kristo, ay ikaw ay siguradong maliligtas. Open your Bible please in the book of Matthew. Matthew chapter 19. Matthew chapter 19. Tayo po'y magsayang lahat please. Matthew chapter 19 from verse 16 hanggang 22. Matthew 9, Matthew, 19. Verse 16 to 22. Ano po? Kung nakuha niyo na po, give me a loud amen. Ang kagandahan po sa Baptist, tayo iminulat na mayroong Bible. Di ba? Pinakamaganda. Noong kami nag-aaral pa, lahat ng estudyante, kailangan mayroong aklat. Kung mathematics, may aklat kang mathematics. Social studies, mayroon kang social studies. Pero, gayon din po, salita ng Diyos. Dapat ang lahat ng mga Kristiyano ay mayroong Bible. Pero dinaya yung ating mga ninuno ng mga prailing Kastila. Itinago ang Bible at inilabas ang mga Diyos-Diyusan. Kaya yun ang brininwas nila sa ating mga ninuno. Pero salamat sa Diyos, naging open ang Pilipinas. If there is a nation who is open for the Word of God, that's Philippines. Salamat sa Panginoon. Nadidilat ng mga mata. Idilat natin ang ating mga mata sa chapter 19, verse 16 to 22. Basahin natin.
Now, responsibly, I'm going to read verse 16, you read verse 17. And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? He saith unto him, which Jesus said, Thou shalt not do murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. The young man saith unto him, All those things have I kept from my youth up. What lack I yet? But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. And then let's go for in Mark chapter 12. Mark chapter 12. Mark chapter 12 and verse 41 to 44. Basahin ko po, ilang verses lang po ito at sundan niyo po sa inyong Bible. And Jesus sat over against the treasury. You know, ang Panginoon, sa templo pumupunta yan, nag-o-observe. Sabi niya, and Jesus sat over against the treasury and beheld how the people cast money into the treasury. And many that were rich cast in much. And there came a certain poor widow, and she threw in two mites, which make a farthing. And he called unto him his disciples, and said unto them, Verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. For all they did cast in of their abundance, but she of her want did cast it all that she had, even all her living. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po na ito'y maging pagpapala sa bawat sa amin. Panginoon, kayo po maglagay sa aming puso ng tamang desire. Ang aking desire, Panginoon, sundin ko po ang nais niyong ipaabot sa inyong mga anak. At i-encourage po sila, paano niyo sila pagpapalain. Patawad po sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, and be seated please. Tandaan po natin, doon po sa Matthew chapter 19, ay ating makita na ang sabi po doon sa verse 1, sa verse 16, And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? Ito po ay, sabihin natin na ito ay mayaman. Pero lumapit sa Panginoon. Ano sabi niya? Good master. Kinikilala niya ang Panginoon. Sabi niya, ano ang dapat kong gawin para ako ay magmana o magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sapagkat yan po ang pangunahing kailangan ng tao. Paano ang tao makatiyak? Paano ang tao makatiyak? Nung nandun kami sa Singapore, pag nagtawag ng Grab para maghatid kung saan punta sa church o saan balik sa hotel, alam niyo ba, lahat ng driver, only isa lang po ang sumagot sa akin, sabi, what church do you go to? Alam mo, sagot sa akin, oh, I'm a Muslim. Lahat sila. Isa lang ang hindi. Ang sabi niya, I'm a free thinker. Sabi ko, okay, if you're a free thinker, I want you to know, I am a pastor. I'm a preacher. May tracts ako, binigyan ko siya. Well, it's because you're a free thinker, you think about this. This is the most important. Can I ask you a question? Sabi ko siya, do you know for sure that if you die, you are going to heaven? I don't know. I'm going to think about it. You read these tracts and you think about it and you need to make decision. Hindi tayo maliligtas sa pag-iisip lang. Dapat tayo magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Kaya tingnan nyo, ang sabi ng Bible sa verse 17, and he said unto him, Verily, why callest thou me good? There is only one good, but that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Sinabi ng Panginoon sa kanya. And he saith unto him, which Jesus said,
thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. And then sabi ng Panginoon, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. Sabi ng young man, the young man said unto him, all these things that I have kept my youth, what lack I yet? And Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Ano sabi doon sa last? But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, but he had a great possessions. Alam nyo, nung marinig niya yun, sabi, ito, para magmana ng buhay na walang sundin mo ito, suodin mo ang utos ng Panginoon. Sabi niya, bata pa ako, ay sinusunod ko na yan. Kung ikaw talaga ay perfect, ay iyong ibenta ang iyong ari-arian at yaan ay ibigay mo sa mga pulubi. Doon siya nalungkot. Nung siya nagtanong, ano ang dapat kong gawin para ako'y magkaroon ng buhay na walang gan? He was so excited. Pero, nung sinabi ng Panginoon, go and sell your possession, doon siya biglang nalungkot. Alam nyo, we talk about money, it's very touchy. Pag-usapan na natin lahat ng bagay sa mundo. Huwag mo lang pag-usapan kung anong kukunin mo sa akin. Hindi po ganun ang prinsipyo ng Bible. Sabi ng Bible po, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Sabi yan ng Bible. Kaya tandaan po natin, kung ang kayamanan mo ay nasa stocks, kung ang kayamanan mo ay nasa real estate, iniisip mo yung kayamanan mo nandun sa real estate. Sasabihin mo siguro, iisipin mo, kung pag the church, maybe church will get your money. No, it's not the church that's getting your money. We just obey the Bible. Amen? Pero tandaan natin, maaaring ikaw ay nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Sabihin natin, church, get your money, but God get your heart. Amen? Kasi ang sabi ng Bible, nasaan yung kayamanan, naroon ang iyong puso. Are you listening? Kaya ngayong umaga, and then binasa po natin yung sa Mark chapter 12, na ang Panginoon ay pumunta sa templo. At inobserbahan sila. Inobserbahan ng Panginoon. Alam nyo ba, ang presensya ng Panginoon ngayong umaga ay nasa atin? Alam ng Panginoon kung anong iniisip mo ngayon. Alam ng Panginoon ang desire mo after the service if you're coming back at 3:30. Alam ng Panginoon yan. Wala tayong maitatago sa Diyos. Salamat sa Panginoon na we have a omniscient God, omnipotent God, and omnipresent God. Kaya sa Panginoon, walang past, walang future. Sa Kanya, hayag na lahat. Hello? Hayag na lahat. Kaya pumunta siya, ang Panginoon, sa templo. Tiningnan niya. Tiningnan niya. Nung tiningnan niya, yung sabi ng mayayaman, pagkakataon na to para ipakita ko kung magkano aking ibibigay. Ang lalaki ng mga ibinigay. Mamaya, kasi doon, mayroon diyang, doon nilalagay nila, sila ang lumalapit. Wala silang usher noong panahon na yun. Kaya doon sila lumalapit, inihulog. Ay nakita ng Panginoon yung poor widow woman. Ang inihulog niya lang ay 2 mites. Kung sa atin, 2 sentimo lang. Pero alam niyo, nalungkot yung mayayaman. Kasi, nung pronounce ng Panginoon, alam niyo, ang pinakamalaking ibinigay ay ang poor widow woman. Kasi yung mayayaman nagbigay out of their abundance. Pero yung widow woman, ang ibinigay niya, sabi ng Bible, all of her living. Walang natira sa kanyang bulsa. Hello? Bakit nga talaga pa pera pinag-usapan ng tahimik ang mga tao? Sabi ng iba, pag may nag-offering sa probinsya, pag nag-offering at nandiyan na yung usher,
Pag binubuksan daw yung pitaka, parang nagagayat ng sibuyas. Kasi pag gumayat ka ng sibuyas, iiyak ka talaga. Umiiyak. Pero tandaan natin, mga kapatid, ay ang principle ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Amen? Tingnan niyo po. Kaya ngayon po umaga, ating pag-aaralan, what your giving says about you. Ano ang sinasabi ng iyong pagbibigay patungkol sa iyo? Your giving will say something about you. Ngayon, kung wala kayo binibigay, walang masasabi sa iyo. Pero meron tayong responsibility as a Christian. Are you listening? Number one, giving says you understand who God is. Kung tayo nagbibigay, dapat maunawaan natin kung sino ang Diyos para sa atin. At ano siya sa ating buhay. Anong pagkakilala natin sa Diyos? He is the owner. Siya po ang may-ari ng lahat ng sanglibutan. He owns, He created everything here. Ang sabi doon sa Psalms 24 and verse 1, the land is mine, or the earth is mine, and the fullness thereof. Sa Panginoon to lahat, mga kapatid. Sabi sa Haggai chapter 2 verse 8, the gold is mine. Lahat, the silver is mine. Galing yan sa Panginoon. Hindi yan sa iyo. Hindi yan sa atin. Lagi ko sinasabi, nung tayo inilabas sa bahay bata ng ating nanay, we brought nothing in this world. Pero look at that. Anong mayroon ka ngayon? Saan galing yan? Sa Panginoon. The gold is mine. Hindi lang po yun. Hindi lang lahat ng bagay dito sa mundo. Pati ikaw. God owns you. Tingnan nyo, sabi ng Bible. 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6. Ito sabi ng Bible sa verse 19 to 20. Ano sabi ng Biblia? 1 Corinthians chapter 6. What? Nakuha nyo na po? What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, say which are God's. Even your body is not yours. If you are saved, if you are a child of God, God owns you. Anak ka ng Diyos, God owns you. Ang Panginoon may-ari sa iyo. Kaya nga, pag ikaw ay anak na ng Diyos, yung ma-realize natin, iingatan natin, iisa lang ang katawan natin. Wala pong spare parts yan na mabibili mo, na may buhay. Are you listening? Kaya nga yung ating katawan, hindi nilalagyan ng usok ng sigarilyo. Akalain mo nga, mas terrible ngayon, hindi lang usok ng tabako. Ano pa? Vaping. Hindi mo alam na chemicals yun, lason yun, ilalagay mo sa katawan mo. You are killing yourself softly and tenderly. Pinapatay mo yung katawan na ibinigay sa iyo ng Diyos. We need to take care of what God gave us. Kung ano ibinigay ng Panginoon, alagaan po natin. Isang buhay lang. Kaya maging sa pagkain, ingatan natin. Tingnan nyo ako nung galing kami sa Thailand. Hindi ko iningatan. Yung pagkain sa aeroplano ay beef, red meat. Pagkatapos binigyan kami ng cashew nuts. Pambihira. Because of that, ayun, tumaas yung uric acid ko. Hindi na ako makalakad. Hindi mahawakan yung paa ko. Aray, mabihira. Ha? Ang maraming Kristiyano, hindi mo mapagbawalan sa lechon. Lalo yung balat, dun daw ang masarap. Ayun ang pamatay eh. Ha? Dapat alagaan natin yan. Kaya kahit na tayo ay patungo na sa pag-senior, dapat tayo nag-i-exercise. See, ang lalo naman kasi exercise ng maraming tao ay set and up. Saan yun? Sa may mesa. Kakain lang, exercise, kaliwat kanan. See, walang control.
Dapat matutunan natin na makontrol ang ating sarili. Sapagkat ang desire ng Diyos, makapaglingkod tayo ng matagal. Amen? And the more you serve the Lord with joy, the more you're gonna serve Him. And the more you're gonna love serving Him. Amen? So, giving says that you understand who God is. Kaya mayroong anything you receive, there is a portion that belongs to God. Sa bawat tinatanggap mo, mayroon diyang para sa Panginoon. Alalahanin natin na ay galing sa Kanya. Are you listening? O, tingnan nyo. Buksan nyo po sa Luke chapter 19. Tingnan nyo ang ugali ng tao pagka naligtas. Luke chapter 19. Verse 1. Are you excited? Amen. Luke 19, verse 1. Sabi doon, and Jesus entered and passed through Jericho, and behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was what? Rich. Mayaman to. And then, sabi diyan, and he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature. Kasi ito si Zacchaeus, siya po ay tax collector. Pero siya ay taga-pandakan. Oo, taga-pandakan siya. Ay gusto niyang makita ang Panginoon. Ay hindi makita sapagkat talaga madaming tao, hindi niya makita. Ay tatangkad siguro kayo sa kanya, hindi niya makita. Ang ginawa niya, umakyat siya sa sycamore tree. Para niya lang makita ang Panginoon. And then look at, and sabi doon sa verse 4. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. Alam niya dadaan doon ang Panginoon, kaya doon siya pumunta sa sycamore tree. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste. Come down, for today I must abide at thy house. Wow! Nung ginawa po yun, ang sabi sa verse 6, and he made haste and came down and received him joyfully. Akalain mo yan? Isang tax collector, mayaman, para makita ang Panginoon, umakyat sa sycamore tree, at pagkatapos, inanyayaan ng Panginoon. At pagkatapos, sabi ng mga tao, look at in verse 7. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. Sabi ng mga tao, nagchismisa na. Nagmaritis na. Itong taong yan. Pupunta doon sa tax collector, mandaraya yan. Sa BIR yan, nagtatrabaho. Bigay ito, regalo. Bakit pinuntahan yan? Alam niyo mga kapatid, lahat tayo makasalanan. Ang Diyos interesado sa buhay mo at sa buhay ko. That's the reason why He came. He came not for the righteous, but for the sinner. Kalahin mo yan, pumunta sa bahay niya. Puntahan ka kaya ng pang sa bahay mo. Siguro, talagang grabe ang tuwa mo. Hindi na kailangan si Kristo pumunta sa bahay mo. Tanggapin mo siya sa puso mo na sariling tagapagligtas. Ang kapalit niyan ay kagalakan sa buhay. And look at verse 9. Ang sabi ng Bible, ang sabi ng sa verse 8, and Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my good I give to the poor. And I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Akalain mo yan? Agad binago siya ng Panginoon. Sabi ko, ako man ay nakasingil na may daya. Parang Pinoy din, ano? Hindi ba aminin ng totoo? Kung ako man ay nakasingil na may daya, ngayon na ako'y tumanggap na sa Panginoon, ibabalik ko ng 4 times. Oh, halimbawa, siningil ka ng 100,000, may business ka, yun ang siningil sa iyo. Magkano ibabalik sa iyo ni Zacchaeus?
400,000. Kala mo, hindi na siya nanghihinayang. Bakit anak na siya ng Diyos? Ang gagawin niya yung tama. Kaya sabi ng Bible, if any man be in Christ, 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Zacchaeus is a great example of every Christian that we need to follow. Amen? Dapat kung tunay na tayo, binago ng Diyos, kung tunay na si Kristo na sa atin, yung kanyang kalooban ng ating hahanapin. See, mayroong mga tao na, alam mo, gusto ko sana maglingkod sa Diyos. Gusto ko sana, pero hindi ako qualified. Kapatid, lahat ng tinawag ng Diyos hindi qualified. Hindi ako qualified. Di ba pag nag-a-apply ka ng trabaho, who qualifies you? Ikaw ba? Hindi, yung boss mo. Tatanggapin ka kung qualified ka ayon sa Kanya. Sa gawain ng Diyos, it is not you, it is not me that qualifies. It is God that qualifies us. Amen? Are we deserved to worship God? If we are not living right before God, we are not deserved of anything. But because of God's love, He qualifies us. Amen. Kaya masaya tayo. Kaya ang taong tunay na anak ng Diyos, may ginagawa ang Panginoon. Kaya sabi doon sa verse 10, look at verse 10. Sabi doon sa verse 9, and Jesus said unto him, this day is salvation come to this house, for as much as he also is son of Abraham. Akalain mo yan? Mula ngayon, ang kaligtasan, ang katiyakan ng langit ay dumating sa tahanang ito. Ay di siyempre, kung may anak yung kasama yun. Ay grabe ang kagalakan nun. Why? Look at in verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Amen. So your giving says, you understand who God is. Do you understand who God is? He is what? He is the owner. God owns you. And whatever you have, God owns it. And He entrusts it to you. That's why we are only steward. Kaya, number 2, giving says, you understand who you are. Who are you? Hello? Parang tayong mga hindi nakakaintindihan na. When you give, your giving says you understand who you are. Who God is, Who God is. Who is God in your life? He is the owner. Now, giving says you understand who you are. You are steward. Anything that you have, God made you steward. Katiwala ka ng Panginoon. Tingnan nyo sa 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4 and verse 2. Ano sabi dyan? 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Moreover, it is required in stewards that a man be found what? Faithful. Ang gusto ng Panginoon ay ikaw ay maging faithful. Saan? Sa Kanya. Kaya nga, ang katawan natin yan ay sa Panginoon. Alagaan mo yan, Kanya yan. Dapat maging tapat ka. Ang ilalagay lang natin, not all you want, but all we need. Kaya sabi ng Bible, but my God shall supply all of your needs, not wants. Amen? Yung lahat ng kailangan na ibibigay niya sa atin. Kaya tandaan po natin, you are steward of your life. Sinong nagbigay sa bilang steward? Ang Panginoon. Katiwala ka lang. Ang ilalagay mo sa katawan mo ay yung gusto ng may-ari ng buhay na yan. Amen? Kaya hindi yan lalagyan ng alak. Hindi yan lalagyan ng beer. See? Kaya nga, ang Kristiyano hindi dapat namimiesta. Why? Kasi po, yung handa sa pistahan, handa sa kanilang patron.
Hindi tayo naniniwala. Ang sabi ng Bible, hindi tayo dapat sumamba sa Diyos-Diyusan. Amen? Pag sinabing tao-tauhan, hindi ang tunay na tao. Pag sinabing Diyos-Diyusan, hindi rin ang tunay na Diyos. Bakit? Iisa lang ang Diyos. Amen? Kaya your life, your possessions, tandaan natin, ano mang mayroon ka, yan ay pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Binigyan ka ng bahay, pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Binigyan ng sasakyan, pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Listen to this, not only your possessions, but your position. Kung ikaw ay architect, binigay sa iyo ng Panginoon. Kung ikaw ay engineer, binigay sa iyo ng Panginoon. Kung ikaw ay may business, pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. At ang sabi ng Bible, it is required to the steward that a man be found faithful. Bakit? Ang ibig sabihin, may obligasyon tayo para doon sa nagtiwala sa atin. Alam nyo, you cannot buy trust. Hindi ka pwedeng bumili ng tiwala ng tao. Kaya sabi ng Bible, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Amen? Kaya tandaan po natin, your possession and your talent. Ano man talent ka? Bigay ng Panginoon sa iyo, pinagkatiwala. Kaya kung marunong ang kumanta, mag-join ka sa choir. Kung hindi naman ikaw marunong kumanta, please, wag naman. Ha? Ang nakakalungkot dyan, ang galing mong kumanta sa choir. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pero hindi ka naman nagtatights. Pati yung tithes, hinaleluya mo na rin. Ha? So, your talent, your money, yan ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Can God trust you with His money? Hello? Huh? Your children, you are steward. Steward ka ng mga anak mo, mga magulang. Kaya alagaan natin yung mga anak natin. Palakihin natin, kaya sabi ng Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Marami ngayong mga bata, na sila yung mga bata, ang nasusunod sila, hindi yung magulang. Kaya kung may meron tayong mga anak na napalaki natin ng tama, to God be the glory. Amen? Ay sabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Alam nyo, naaawa ako, nakakita ako dyan, nakahiga, doon sa, hindi naman dapat sa bahay niya yun. Pero nakahiga, sikat ng araw, nandun. Nakakaawa yun. Pinabayaan ng mga magulang. Akalain mo yan. Turuan natin ang mga anak. Alam nyo ba mga kapatid, pag sinabing turuan yung ating turo sa mga bata, investment natin yan. Teach them to obey. Ngayon makikita mo, lalo sa probinsya, papakainin ng bata, hindi doon sa mesa. Habol-habulin yung bata. Anak, kain. Huwag mo akong iwanan, matanda na ako. Dali. Sabihin mo, sit down. Sit down. Time na ba ako? Grabe ka naman. Okay, off your cell phone. Amen? Alam niyo, nakakalungkot. Isang araw, yung anak natin, siyang lalaban sa atin. Makinig kayo. Isang araw, alam niyo kung bakit? Kaya mahalaga ang relationship ng husband and wife. Kasi yan ang tinitingnan ng mga anak. Mahalaga yun. Kaya mahalaga ang leadership ng tatay. Yung tatay, sabi ng Bible, the man is the head. The wife is not the neck. Kasi pag sinabing head, kasama yung liig. Saan ka nakakita ang head na walang liig? Ha? Ang wife, kaya nga ang tawag sa babae yan ay helpmate. Helpmate. Hindi helper, helpmate. Malaking tulong kaya ng babae sa kalalakihan, lalo sa bahay. Alam mo yan, pagluluto ka.
Tapos tatanungin ka pa, ano ang gusto mo, Mambira, no? Ang bait. Ha? Hindi sasabihin ng asawa mo, diyan ka nang kumain diyan sa tabi ng kalsada. Ha? Malaki ang influence, mga magulang. Kaninong cellphone yan? Usher, please collect. Bibinta natin. Ha? Tingnan nyo, mga magulang, anong influence natin sa ating mga anak? Don't spoil your child. Huwag mong ibigay yung gusto. Huwag silang masunod. Yung teaching natin, train up a child. Ay ngayon, mas maraming aso ang natitrain ng mga tao kaysa mga anak. Kasi pagka umaga, makita mo yan. Nagwo-walking, anong kasama? Hindi yung anak eh. Aso. Ha? Tinuturuan pa. Pagkatapos, may dala pa yung lalagyan ng dumi ng aso. See? Pero yung anak, wala. Kaya mas train yung aso, mas matino pa yung aso kaysa anak. Yung aso pwedeng pagsabihan, pero yung anak hindi. Ay, pero ang Bible, sabi ng Bible, train up a child. Alam niyo mga kapatid, ito share ko sa inyo. Kaya alam niyo, if I preach, I can look at you eyeball to eyeball, kasi trainin ako ng tatay ko eh. Ang tatay ko, ako usapin kami niyan. Ako ang panganay eh. At sabi sa akin, tingin ka sa akin, huwag kang kukurap ha. Kalahin mo yan. Sabi ko, hindi ako politician, kaya hindi ko magkukurap. Yun, eyeball to eyeball. Hanggang matapos mag-lecture yan, nakatitig ka sa kanya. Eh kung siguro hindi ako na-train, paano ako mag-preach? Eh meron akong nakita nag-preach, hindi pa katangin sa mga tao. Mga kapatid, lahat tayo ay maglingkod sa Panginoon. Amen? Sabi ng butiki, abay nag-response yung butiki kasi sa kanya nakaharap. Alam nyo, pag ang taong kausap mo hindi makatingin sa iyo, suspicious yan. Amen? Kaya tingnan nyo, dalhin nyo mga anak nyo sa Sunday school. Ito mga dito sa ano ito, sa orkestrang ito, dito naglakihan. Ang iba dito galing sa nursery. Oh. Tingnan nyo, ngayon nasa orkestra na. Bakit? Tama yung training. Tama yung training. Train natin ang ating mga anak na mahalin ang Diyos. Kasi pag mahal nila ang Diyos, mamahalin ka ng mga yan. Amen? Pero turuan natin sila. Are you listening? So, giving says you understand who you are. Who are you? You are steward. Amen? Number 3. This is 35 points. Number 3. Giving says you know what is really important. Yung giving kita o nagsasabi kung ano yung talagang mahalaga. Ano yung mahalaga? God's work. God's work. Ang gawain ng Panginoon ang mahalaga. Anong sabi ni David sa 1 Chronicle chapter 29 and verse 1? The work of God is what? Great. Ang gawain ng Panginoon ay dakila. Amen? Kaya magpasalamat tayo sa Diyos na ngayon ay may simbahan tayo na walang ibang ipinangangaral kundi ang salita ng Panginoon. Alam mo kayo, marami mga simbahan, they compromise. Wala nang Sunday school. Ang kalang awitin ay mga Hillsong. See? Wala na. Pati yung yung How Great Thou Art, minumodernize nila. Oh Lord my God. There. Kalain mo yun? Nawawala yung the holiness of the song. Who is God? He's a great God. Amen? Kaya dapat anong ibig sabihin? What is important to us? God's work. God's work. God's church. God's church gives the members to work. Kaya responsibilidad natin, mga kapatid. Tignan mo, Sunday school is important. Thank God for Sunday school teachers. Thank God for nursery attendants. Andun sila. Nag-aalaga sa mga anak mo, sa mga anak ng mga members.
Mga sanggol. Yung iyong anak inaalagaan. Kaya huwag kang matulog naman dyan. Makinig ka. Minsan, pinagmalaki ng Panginoon kay Satanas, mga members. Alam mo, tamusitan. Yung mga members yan, pambihira. Kala mo yan, kahit na bagyo, nandun sila. Andun, tamo yan. Kaya pinagmamalaki ng Panginoon mga anak niya. Pero sabi ni Satanas, aba, dyan sa mga anak mo, mayroon din akin dyan. Meron sabi ni Satanas, mayroon din ako dyan. Meron ka rin? Oh, alin dyan? Ayun, tulog oh. Ayun, akin yan. Yung hindi mga nakikinig, akin din yan. Oh, yung isang asher, tulog oh, akin yun. Kaya tandaan natin mga kapatid, when we go to church, we want to listen not the things that you don't, not the things that you want to hear. But we come to church, we need to hear what God wants us to hear. Amen? So, Sunday school is important. Choir is important. Akala yung mga Amerikano na pumunta rito, tuwan-tuwa sila sa choir. Sabi, I'm going to kidnap your choir. I'll bring it to Mexico. Kalain mo yan. Sabi ko, sige, yung iba, yung mga sintonado. Kaya yan, yung maging usher, ay napaka. Ang gusto ko sa usher, Pastor, nakaka-asar yung usher niyo. Sabi ko, bakit? Aba, hindi umaalis hanggang hindi ka nagbibigay eh. Ayan ang kailangan natin eh. Tititigan ka pa. Usher is alam niyo mga usher, salamat sa Panginoon. 7 o'clock in the morning, andyan sila. Nagdi-devotion. They're praying that God will bless our service. Amen? Parking attendance. Salamat sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, mga members, magpasalamat tayo doon sa Shopwise. Meron tayong lugar doon na binigay sa atin. Dapat doon tayo magpapark. Meron, hindi dito. See? Doon tayo sa ibinigay sa atin magpapark. Salamat na, pinagpapark tayo doon eh. Amen? Yung jeepney drivers. Yung maintenance. Kalahin mo yan, mga naglilinis sa atin. Salamat sa mga Bible students. Meron silang assignment. Pwede rin ang mga members maglinis kung magbo-volunteer kayo. Kaya yung ating restroom, ay sabi ko, ang isang pinakamagandang malinis sa simbahan ay hindi lamang auditorium, kundi yung restroom. See? Great, that's a great work. It's a great work. Mga kapatid, giving says you understand who you are, and giving you know what is really important, God's work. And then number 4, giving says that you know what God's purpose is. Bakit tayo nagbibigay? Anong purpose? What's the purpose? To keep people out of hell. Yan ang purpose. Bakit naglagay tayo ng signboard? Bakit tayo po ay nagpapagawa ng trucks at namimigay ng trucks? What's purpose? To keep people out of hell. Getting people saved. That's the main thing of the church. Kahit na gaano na kaganda ng choir, kahit gaano kaganda ng simbahan, gaano man grand piano, grand organ, grand orchestra, tandaan natin, ang simbahan na wala pong soul winning, if it is not dying, it's dead. If it is not dying, we don't have a worship service. If it is dead, church, we have no worship service. We have the funeral service. Church must be alive for God. Itong mga nag-a-attend na itong mga kabataan, magkikwento yan sa kanila. Sabi naman, ay grabe dun simbahan na yun. Sigaw ng sigaw yung kahit natunog na yung alarma. Ha? Kaya pag kayo nag-amen, maganda. Kaya meron akong binisita, pinalo up. I think he is an engineer or mayroon siyang mataas na Pastor, I like your church. Sabi ko, praise the Lord that you were able to come. Sabi niya, kaya lang ang ayaw ko sa inyo, sigaw ng sigaw ang mga tao. Sabi ko, alam niyo kung bakit nasigaw yung mga yan? Natutuwa. Oo, ibig sabihin ng amen, sang-ayon ka. Oo. Sabi, amen, sang-ayon ka.
O, pag tinamaan ka ng mensahe, akin. O, di sila lang yun. Pag sinabing atin, o di atin. O. Eh, kaya pag nag-amen ka lang siya, alimbawa, yung katabi mo tulog, tingnan mo. Sumigaw ka ng amen, magigising yan. Blessing yun. Tapos nag-forward pa, nag-surrender ng buhay sa Panginoon. Maya-maya makita mo, nagpapastor na. Eh, gawa na nag-amen ka. Ha? Kaya maganda yun. Sabi niya sa akin, yun ang ayaw ko lang sa inyo. Maingay kayo. Mahirap naman ho yun. Nagpipirch ka, wala man lang naimik. Para ka nasa sementeryo niyan. Ano sasabihin ng iba? Alam niyo doon sa simbahan niyo, walang kabuhay-buhay. Eh, pero kung may naimin ka, gusto ko yun. Mga buhay. Di ba? Kaya pag may tulog kang katabi, sabay siko, Amen! Yung pala, mister niya, misis niyang sumiko. Ha? So giving, God's purpose is keeping people out of hell. Soul winning. Soul winning. And then number 5, giving says, you know what your purpose is. Be a soul winner. Why? Bakit po tayo nandito? Ang plano ng Diyos, bawat isa sa atin ay matutong mag-soul winning. Yan ang purpose. Gusto niyo masaya ang buhay ng Kristiyano? Sabi ng Bible sa Proverbs 11:30, he that winneth souls is what? Wise. Pagka ikay soul winner, wise ka, God will give you wisdom. And then not only during soul winning, but in your life, God will give you wisdom. The greatest prayer that you can ask to God is not money. The greatest thing that you can ask to God, the powerful prayer is this, Lord, give me wisdom. Give me wisdom in my business. Give me wisdom in my family. Give me wisdom to take care of my business or my job. That's a powerful prayer. And God will give it to you. He that winneth souls is wise. Bakit po? Pag ikaw'y na-train na maging soul winner, hindi ka na mai-intimidate ng sino man tao. Bakit? Marunong kang humarap eh. Be a soul winner. Paano pa sa matututo? Eh sumama ka sa mga nagsusoul winning. Amen? Kaya meron tayong area by area nagsusoul winning. Are you listening? Kaya meron tayong missions because of soul winning. And then, the next one, giving says, you know what your part is. Now, giving, alam mo kung ano ang iyong bahagi. Ano ang iyong bahagi? Giving your all to God. Giving your all to God. Look at in Luke chapter 5. Luke chapter 5. Ang sabi ng Bible, sa Luke chapter 5, ay makikita natin mga kapatid, na ito ay sila yung mga alagad ng Panginoon nangingisda. Si Peter, ang sabi doon sa verse 3 ng chapter 5 ng Luke, and he entered into one of the ship which was Simon's and prayed him that he would thrust out a little from the land, and he sat down and taught the people out of the ship. And now when he had left speaking, he said, pagkatapos siya mag-preach, ang sabi ng Panginoon sa verse 4, launch out into the deep and let down your nets for a drought. Sabi, for a drought. Sabi ng Panginoon, pagkatapos siya mag-preach, sige, ihagis nyo ang inyong lambat doon sa malalim. Anong sabi sa verse 6? And when they had, verse 5, and Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Panginoon, kagabi, magdamag na kami ng isda. Wala kaming nahuli kahit na isang dilis. Wala, kahit na isang galunggong, wala, Panginoon. Ngayong araw, uutusan mo kami. That's against the law of the fishermen. Pero Panginoon, ayon sa inyong salita, ihahagis ko ang lambat. Ano ibig sabihin nun? He obeyed the word of God. Ayon sa iyong salita, ihagis ko ang lambat. Hinagis. Boom! Ang tanong, sino nag-utos? Ang Diyos. Sino inutusan? Anak ng Diyos. Tama? Sino gumawa ng dagat? Ang Diyos. Sino gumawa ng isda? Ang Diyos.
Sinunod mo ang utos ng Diyos. Tinapon yung laban. Pow! Shh! Sabi ng Panginoon, talakitok, pasok! Mira, salmon, pasok! Grabe, ano? Ha? Pasok lahat. Tangiki, pasok! Butete, huwag ka dyan. Doon ka sa backslider. Bakit? Sumunod eh. Walang anak ng Diyos na sumunod na hindi pinagpapala ng Diyos. Oh, pagkatapos, ano sabi ng Bible? Sabi ng Bible, and when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net, what? Break. Ganda-ganda, nagkampupunit. Kaya tingnan niyo mga kapatid, dito, pagka walang bagyo, punong-puno hanggang tayo doon sa admin building. Talagang siksi ka na. Kaya kailangan natin ng 5,000 seating capacity. Amen? Mangyayari lang yan pag ang mga anak ng Diyos ay sumunod. Oh, pagkatapos ang sabi doon sa verse 8, when Simon Peter saw it, he fell down at his knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Alam niyo kung bakit? Ang sabi ng Bible, launch out into the deep. Yung nets, hindi net. Isa lang ang hinagis nila eh. Kaya na-realize niya hindi siya. Kaya nagkampupunit kasi hindi dalawang hinagis. Isa lang hinagis, kaya nagkampupunit. Pero kung yung dalawang lambat ang hinagis, walang punit. Punong-puno, mas marami pang mahuli. Kaya hindi lamang Sunday school teacher mag-soul winning. Hindi lamang area captain mag-soul winning. Pati mga members mag-soul winning. Are you listening? Amen. And look at in verse 10. And so was also James and John, the son of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, "Fear not, from henceforth thou shalt" what? "Catch men." Verse 11. And when they had brought their ship to land, they forsook all and what? Followed him. So, what says, what says you know what your part is? What giving says, you know what your part is. What is that? Giving all, your all to God. Amen? It's just like the widow, a poor widow woman, ibinigay niya ang lahat sa Panginoon. Giving, the last one, giving says, you know when you are going. Ang pagbibigay, alam mo kung kaya ka nagbibigay kasi alam mo kung saan ka pupunta. Saan tayo pupunta after this life? Heaven. Amen? Lahat ng ating ibinigay sa Panginoon, doon natin makikita. Are you listening? Doon natin makikita na sabi ng Bible, in my Father's house have many mansion. Bawat isa ay merong mansion. Amen. At siguro, alam nyo, doon siguro sa mansion, siguro mayroong Kristiyanong pagdating doon sa mansion, sinamahan ng isang angel. Sasabihin, ano yung mga boxes na yan? Bakit nandyan yan sa mansion ko? Siguro sabi ng angel, alam mo, yan yung mga ipapadala sana sa inang Panginoon na sa lupa ka eh. Kaya lang hindi ka humingi. Kaya nandyan yan. Kalahin mo yan? Kasi ang purpose ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid, tayo ay pagpalain ng Diyos. We miss the blessing because we don't ask. Sabi ng Bible, ask and it shall be given to you. Humingi ka at ikaw'y bibigyan. Siksik, liglig, umaataw. Kalain mo yan? Kaya wala ka, hindi ka humihingi. Huwag kang humingi sa tatay natin. Sapagkat siya may pangako, I will provide all your need. I'm looking forward that God will provide that building with 5,000 seating capacity. If every member of this church will learn to kneel down and talk to God, God will give it to us. And you need to have a part of it. Giving is the issue of the heart.
Hindi issue ng estado natin, kundi issue ng puso natin. Look at the widow woman. Look at Peter. Look at the fishermen. They left all and followed him. Amen? At anong ibig sabihin yan? Because we know where we are going. Patay, punta sa langit, lahat ng mga bagay nandito sa lupa, wala tayong madadala kahit na ano. Wala. Ang nabadadala natin ay padala natin in advance. Mga taong nadadala natin sa Panginoon, andun ang pangalan nakasulat na sa aklat ng buhay. Your name is written in the book of life. No man can erase it. Because yan ay may tatak ng banal na Espiritu. Ang pinakamaganda, pagbutihin natin, papaano tayo magiging pagpapala sa gawain ng Panginoon.